Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kaniyang mga alagad, naguguluminahang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit niya si Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya ito sinabi, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailangan sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kakaunting panahon na lamang, hindi ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo, Panginoon?" tanong ni Pedro. "Buhay kamay iaalay ko dahil sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Lunes Santo at ilang araw na lang ay dadako na tayo sa pinakabanal na araw ng ating Semana Santa, ang Biyernes Santo, na kung saan ay ating gugunatiin ang pagpapakasakit na humantong sa kamatayan ni Jesus Nazareno. At ngayon pa lamang narinig na natin na tila baga ipinararamdam na ni Jesus Nazareno ang mangyayari sa kaniyang buhay, ang kahihinatnan niya at hindi lingid sa kaalaman ng mga apostoles at kaniyang mga disipulo na isa sa kaniyang mga alagad ang magkakanulo sa kaniya at walang iba kung hindi si Judas Iscariote. At kung mapapansin po ninyo, ang nagkanulo kay Jesus, mismong alagad niya, mismong kasama niya, mismong tinuruan niya, mismong malapit sa puso niya. Kung tutuusin, si Judas Iscariote dapat magtanggol kay Jesus Nazareno. Pero anong mangyayari kinalaunan? Ipagbibili niya ang impormasyon tungkol kay Jesus Nazareno dahil sa pera o pagmamahal sa salapi. Nakakalungkot isipin na sa buhay ng tao, minsan pera o salapi ang pangunahing motibasyon niya sa kaniyang buhay. Minsan, dahil sa pera, nagkakawatak-watak ang magkakapamilya. Minsan dahil sa pagmamahal sa salapi, nagkakalamat ang relasyon ng magkakaibigan, magkakamag-anak at magkapamilya. Hindi malayo ito sa karanasan ni Jesus Nazareno, na mayroon siyang malapit sa kaniyang puso, na tila baga hindi tumimo sa kaniyang puso ang bawat niyang pinapangaral, ang bawat niyang tinuturo habang sila ay magkakasama. Nakakalungkot isipin na may mga tao din na mas pipiliin ang kasamaan upang itaas ang kanilang mga pansariling kagustuhan, upang iakyat ang kanilang mga pansariling interes, kaysa mag-alay ng buhay at ibigay ang sarili sa paglilingkod. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, inaanyayahan ang bawat isa sa atin na alamin natin at pahalagahan kung ano ang higit na importante sa ating buhay. Anong sinasabi sa atin? Mahalaga ang tunay na pakikipagrelasyon.
mahalagang pahalagahan natin ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Mahalaga palalimin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nagiging makasarili at sa tuwing tayo'y nagiging makamundo, nawawala ang mga kabutihang asal na laman ng ating puso. Dahil ang nangingibabaw, ang makmundong pagnanais at pagnanasa. Ngunit ano ang sinasabi ni Jesus Nazareno? Kaya natin itong paglabanan kung tayo ay kakapit sa Kanya. Pagdating ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, unti-unting mawawala ang mga alagad ni Jesus Nazareno. Magtatago sila sa takot. Si Simon Pedro, itatatwa 3 beses si Jesus Nazareno. Pero pagmasdan ninyong mabuti, bagamat ganito ang ginawa ng mga apostol ni Jesus Nazareno, hindi ito magiging daan upang siya'y magalit sa kanila. Hindi ito magiging daan upang si Jesus Nazareno maging masama sa kanila. Si Jesus Nazareno, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, mananatiling mabuti. Bagamat ang kanyang mga disipulo hindi magiging tapat, si Jesus Nazareno palaging tapat. Si Jesus Nazareno, hindi sila iiwan sa laban. Si Jesus Nazareno, patuloy na magmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa sandaling tayo ay hindi naging tapat sa Diyos, patuloy tayong inaanyayahan, magbalik loob tayo. Sa ating pagbabalik loob, tayo'y tinatanggap ng buong buo ng ating Panginoon. Sa ating pagbabalik loob, pinagbabago niya ang ating puso, buhay, at pagkatao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.